sa ating mga pari dito sa St. Paul, Father Vic at Father Efren, mga staff at mga leaders, mga parokyano din ng San Gabriel ng Ina ng Hapis sa Marikina Heights. Sa inyong lahat mga kapatid, magandang gabi po at congratulations sa approval ng Pontifical Coronation of Our Lady of Fatima ng Marikina. Palakpakan po natin ang Diyos. Palakpakan din natin ang ating mahal na ina ng Fatima dito sa Marikina. Palakpakan natin siya. At siyempre naman, sa inspirasyon at gabay ng ating mahal na patron na nagdala at gumabay sa atin patungo sa Ama, sa mahal na ina, ang aming ama ng kongregasyon bilang mga pasyonista, walang iba ang inyong patron, kundi si San Pablo de la Cruz. Palakpakan natin siya. Palakasan to, kasi si St. Paul ang lolo namin. Mga kapatid, sa buhay natin sa mundo, ang ating ina, mga ina, our mothers, are the first one to relate to us about love. Sila ang unang nagturo at nakaugnay sa atin tungkol sa pag-ibig at pagmamahal. Bago tayo isinilang, ang source of food, pagkain natin, dugo natin, oxygen natin, ay galing sa ating ina. Koneksyon sa ating puso, the umbilical cord, yun yung malaking impact sa buhay natin, kaugnay ng ating mga ina. Kaya ngayon, nitong pangalawang araw ng nobena natin sa Pontifical Coronation of Our Lady of Fatima de Marikina, ay tamang-tama sa ating tema ng mga pagbasa nitong pang-anim na linggo ng muling pagkabuhay. Ang tema tungkol sa pagmamahal. Iyon ang mga paksa ng ating mga pagbasa at ating ebanghelyo. Mga kapatid, ang ating pagninilay ay tutok natin tungkol sa love or pag-ibig, pagmamahal. Yung uri ng pag-ibig na hindi atin, hindi galing sa tao, or not our human way of loving, kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa Kanyang paraan, kung paano siya umibig sa atin, na kailangan nating isa sa buhay dito sa mundo. Minsan at maraming beses, kadalasan, tayong mga tao, ang standard or way of loving natin ay napaka-romanticized. We think of love songs, love letters, flowers, chocolates. Napaka-romantic ang love natin. Hindi po yon ang dapat nating pag-usapan. Yung pag-ibig na galing sa Diyos. Pag ma-romanticize, napakalimitado ang ating pagkakaintindi at pagsasabuhay ng salitang pag-ibig o pagmamahal. Nakasentro lang sa emosyon. Kaya inulit-ulit kong maraming beses na ako makarinig sa mga tao bilang isang pari, Father, magsasamba lang po ako
pag feel ko lang. Pag hindi ko feel, hindi ako magsamba. Kaya maraming beses hindi ko naramdaman. Bihira lang ako magsamba. Ganun ba? Ang pag-ibig is just a feeling or beyond that? Sinasagot ko palagi ang mga taong ganyan. Halimbawa, yung mama mo gumigising tuwing gabi para ipagtimpla ka ng gatas, palitan kayang diaper. Feeling lang. Yung papa mo, dugo, pawis, luha, nagsusumikap, nagtatrabaho para matustusan ka, makatapos ka sa pag-aaral, mabigyan ka ng mabuting kinabukasan dahil feel niya lang? Of course not. Hindi. Love is not just a feeling. It is beyond feeling and emotion. It is a decision ordering oneself. Naggagawa ka ng mabuti para sa kapakanan ng iba. That is love. Kaya yon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Unconditional, self-emptying, the word kenosis. Kahit siya'y Diyos nagpakatao para magmahal at umibig sa simbahan, maligtas at mapatawad, kahit sa kamatayan. That's love. Mga kapatid, tungkol sa pag-ibig sa ating first reading, karugtong ito ng First Council of the Church, the history of the Church. It happened in AD 50, the Council of Jerusalem, na kung saan isinalaysay ni San Pedro bilang pinuno, leader ng mga Kristiyano kahit saan. Si Santiago sa Jerusalem, si Pablo, si Barnabas ay paikot-ikot sa Listra. Si Pedro, ditong bahay sa Cesarea, pamamahay ni Cornelius, a Roman leader na binibinyagan. Binyag na walang kondisyon sa dikta ng Espiritu Santo. Bilang mga leader ng simbahan, maraming mga pagsubok, hindi pagkakaintindihan, nagbabanggaan. Kaya niresolba nila sa Council of Jerusalem. And this is the experience guided by the Holy Spirit itself, God Himself, na hindi lang ang kaligtasan o requirement ng pabibinyag para sa mga Hudyo at circumcised, kahit sa mga Griego, mga Hentil, kahit hindi tuli, ay bibinyagan at bahagi ng kaligtasan. That's the perspective of God's love sa atin. Yun yung pakikitungo niya sa atin at turo niya sa atin. Hindi yung kayo-kayo lang. Bahagi at kasama po ang lahat. Sa pananaw ni Pedro, mga Judeo-Christian, Pablo at Barnabas, na kung saan hindi nagkakaintindihan, ay humantong sa resolution, pagmamahalan. They did it out of sacrifice just to resolve the matters ng simbahan. Ganon ang expression of love. Like the second reading, na we love because God loves us. And if we love others because we love God, that's it. Pag hindi ka umibig sa Diyos,
hindi ka rin umibig sa iba. Pag hindi ka umibig sa iba, hindi ka rin umibig sa Diyos. Mahirap na sabihin mo, umibig ako sa Diyos, pero bilang isang may asawa, nangangaliwa ka, may kabit ka. Ano yon? You just love God, but your expression of love ay opposite sa iyong dapat isa sa buhay ang totoong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang ebanghelyo natin ay habilin ng Diyos to love each other, treating each other as friends. Ito ring prelude ng Ascension next Sunday. Kaya sa resurrection, nagpapakita ang ating Panginoon ng 8 beses bago siya umakyat sa langit. And His mandamos to love one another as I have loved you. Remain in my love. Pag hindi tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos, di natin mahal ang Diyos at hindi natin isinasabuhay ang totoong pag-ibig sa ating Panginoon at ang sa ating sarili. Ano po ito, mga kapatid? Sa buhay ni Maria, ang mahal na Berheng ng Fatima dito sa Marikina. Ano po bang mensahe na nag-umpisa noong May 13, 1917? Siya ay nagpapakita sa 3 batang mahihirap galing sa mga magsasakang pamilya, Lucia dos Santos, Francisco, Jacinta Marto, magpinsan. Ano po ang mensahe ng mahal na Berhen sa Fatima in terms of loving? True enough na ang mahal na Berhen sa Fatima ay nagsasabuhay ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, hindi sa sarili niya, hindi personal, kundi God's way of loving. Kaya walang problema from womb to tomb. Talagang tinutugunan niya bilang bahagi ng kasaysayan ng ating kaligtasan. She was there and she have been there. Ganon si Mama Mary sa buhay natin. Ano bang mensahe doon? Sa kanyang maraming beses napapakita from May 13 hanggang October 13, 1917. Pray the Holy Rosary daily. That is an expression of God's love. Ang coronation, ang pagkukorona, ang ibig sabihin ay nagbigay tayo ng papugay sa Kanya. We honor and venerate our mother. Putting crown is a symbol of letting her be the queen of our life dito sa Marikina, dito sa parokya ng San Pablo de la Cruz. Talaga bang sinasabuhay yan natin? Totoo ba yan ang mga ginagawa natin? Tumutulong kami sa pagsusulat doon sa Roma, follow up every other day para ma-approve ng Vatican bilang mga pasyonista. And there, we are part of the approval. Hanggang doon ba lang? O yung ano yung mensahe at kahulugan, panawagan ng mahal na Berhen doon sa Fatima na dapat isabuhay natin? Pray the Rosary daily.
Nagdadasal ba tayo ng rosaryo araw-araw? Baka pangalan at dangal lang yan ang ginagawa natin. Are you praying the rosary? Praying the rosary, mga kapatid, for world peace. Maraming giyera. Prediction of World War I and World War II. The conversion of Russia. Talagang malinaw doon na dapat nating ipagdasal. We are living, and they were living in difficult times. Yung mga bata na yon, na mahirap paniwalaan, maraming investigasyon kung totoo ba yon. Ginagawa ba? Pinaniwalaan ba? And that difficult times of an uncertain times, may pagkakaiba ba sa karanasan natin ngayon? Wala. We are living in an era of uncertainty hanggang ngayon. Anytime, giyera tayo sa China. Anytime, nuclear war. Same, Russia again. That we need to pray the rosary daily. Nung nag-aaral kami sa Ateneo, pag tinatanong sa professor, may rosaryo ka ba? Rosaryohan sa bulsa mo? Pag wala, hindi ka totoong Atenista. The true blue has a rosary always inside his pocket. Tanong ko sa inyo, kung seryoso tayo sa pagkukuruna ng mahal na Birhen, are we praying the rosary daily? Nakakapagod minsan, at maraming estilo. Kahit you just play on YouTube, nakikinig ka, saan, anywhere, kahit sino, pwedeng magdasal ng rosaryo. Ginagawa ba yan natin? O char lang? If we crown Our Lady of Fatima, talagang sundin natin dahil siya ang reyna natin at sa ating puso patungo sa Ama. The second is to be spiritually healthy, doing penance, praying, reparation sa ating buhay at sa ating kapwa, kasama na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Are you doing that? Paulit-ulit kong sinasabi, mga kapatid, na ang taong hindi nagdadasal at hindi madasalin ay pangit. Sa parokya ng San Gabriel, memorize ko yan. Kung sino yung umuupo dyan, parang may-ari na ng upuan. Mga may edad na nagsasamba araw-araw. And they are not getting old. Hindi sila tumatanda. Why? Ang sekreto, nagdadasal at nagsasamba araw-araw. May makdo pa pagkatapos. Kaya mga kapatid, like Moses, nung siya'y umakyat sa bundok ng Sinai, kaharap niya ang Diyos. Di niya natitigan. Pagbaba niya, ang kintab ng kanyang balat, parang balat ng bata. The beauty, shining. Why? Because that spirituality, ang taong nagdadasal at madasalin, ay maganda at pugi, hindi tumatanda. Kung kayo'y may mga kapamilya, anak, na hindi madasalin at nagsasamba, pakisabi, sabi ni Father Ray, ang taong hindi nagdadasal at nagsasamba ay pangit. Ganon lang. Kaya, be spiritually healthy. This is a
COVID period. Time. Hindi pa tapos ang COVID. Na-stress pa tayo, anxious pa tayo. Marami pang depressed. Ito yung post-COVID na impact. If we don't pray, talagang madali tayong mabagsak, manghina, pumapayat at pumapangit. Be spiritually healthy. That's Mama Mary, your Lady of Fatima, calls us on how to love God. And the last one is, let Mary be the guide of our life. Her way of loving and God's way of loving. Si San Pablo de la Cruz, sa Fundamentals of Our Life, na Rules and Constitution, nakalagay doon na dapat may debosyon tayo kay Mama Mary. And this is the second patron of this parish, Our Lady of Fatima. Dapat, kung ano ang dikta ng ating founder na si St. Paul, ay sundin at isa sa buhay natin. Si Maria ay sa pag-ibig at pagmamahal niya ng Diyos, fiat, yes, magnificat, magnify, servavit. She pondered all things in her heart. She served all throughout her life. Yun yung klase at uri ng pag-ibig at pagmamahal na galing sa ating mahal na Birhen na kukurunahan natin, ang mahal na Birhen ng Fatima. Mga kapatid, itong pangalang araw nating nobena, itong pang-anim na linggo na muling pagkabuhay, sasabay nating magninilay nitong buong linggo. We must be guided as we prepare for the pontifical coronation and continue to celebrate Easter. Dapat yung love na yan na galing sa Diyos at isinasabuhay ng mahal na Birhen ay dapat isasabuhay din natin. Amen.